okey na po. Umalis ng PDP si Willie, kaya wait niyo na lang si PRRD, huwag kayong paladesisyon. Hindi nga siya lumalapit kay PRRD, bakit natin siya isasama sa lineup? Yun lang pong may sinasabi si PRRD, bilib kay PRRD. Kung hindi po bilib kay Tatay Digong, bakit niyo iboboto? Isipin nga natin ganito ito naisip ko mukhang may tulog yung mga ano natin. 'Di ba? Mukhang may tulog 'tong mga kandidato natin. Meron pa ba tayong mga pwedeng ikandidato diyan alternative sa 12? Baka manalo yung mga kandidato ni Digong. Baka taktika rin yan 'di ba labas na sa 12 yan si Willie Reballem Tapos tayo kulang. Alam niyo yun, pampuno. Sir Badong, morning. Ataw kung bumoto sa mga ayaw kong bumoto sa mga subok na naging kurakot. Sa bayan, doon ako sa baguhan na walang bahid pa ng politika and wait for what they can do for us. Si Marcoleta naman po, in fairness, subok na rin yan. Sa Kongreso, sa House of Representative nga lang. Kaya lang, talagang kailangan natin si Marcoleta Tsaka gusto ko yun yung nakakakilala ng mga importante po sa tao yun yung marunong kang kumilala ng mga magagaling. Biruin nyo, ako lang daw pinanonood niya. Di ba? Ang galing niya Karapat-dapat na number 1. Marcoleta. Biruin mo. Pinapanood mo si Badong. Ha? Kaya ako ito magtapatan tayo Hindi na ako nagtataka kung bakit napakagaling ni Marcoleta sa House of Representative. Marami siya natutunan sa akin. Biro biro lang. Kayo naman. No? Biro lang. Matagal na nating idol yan. Hindi ko po kilala yan. Nakilala natin siya sa ABS-CBN. Naalala niyo yun? Hindi siya yung sikat merong congressman na siya yung sikat na parang magli-leader sa atin noon Tapos biglang si Marcoleta na yung naging pangunahing taga-bira ng nakalimutan ko na tuloy yung congressman. Nakita nyo no? Yung ABS-CBN na hearing. Hindi siya yung pangunahin na congressman na inaasahan natin bibira 'Di ba? Nakalimutan ko na tuloy kung sino siya. Nalaos na. Pero si Marcoleta, tignan niyo naman. Mike Defensor. Mike Defensor ba? Hindi si Barsaga, doon na lang din natin nakilala. Si Mike Defensor ba? Oo nga, no? Mukhang si Mike Defensor dapat, no? Tama, si Mike Defensor. Kasi siya yung lead, nun si Mike Defensor dapat yung inaasahan natin na magiging leader ng mga umuusig sa ABS-CBN. Bigla naging si Marcoleta. Laos na si Mike Defensor, si Marcoleta, uso pa. Yan sinasabi ko sa inyong nangangailangan lang ng minsan yung mga magagaling talaga, nangangailangan lang po na makilala. No? Kinukumpara ko na naman yung sarili ko kay Marcoleta. Matagal na tayong vlogger, wala nakakakilala sa atin. Intay-intay lang. Biro lang. Huwag magagalit. Huwag magagalit yung mga fans ng ibang vlogger. Tsaka higit sa lahat, siyempre, baka pag mga maka-arbor tayo ng mga hopya dyan. Masarap kabatuhan no? Hindi naman namin script. Pag mga matatalas talaga na tao, biruin mo, hindi naman namin pinag-uusapan yung maggaganon kami, magbabatuhan. Ganun lang talaga magagaling. Kaya ayaw kong mag-interview ng kung sino-sino. Baka hindi ako masakyan
Baka future president yan after Sara. Opo. Yan, sabi. Opo. Doon ko rin nakilala kaya naging idol ko rin siya, Attorney Marcoleta. Si Congressman Marcoleta, doon ko yan hinangaan sa pagpupurs ng issue na sangkot si Congressman Uminal ng Misamis. Ay, hindi ko po siya kilala pa noon. Dito talaga sa ABS ko nakilala yan. Nanood si Attorney Marcoleta ngayon. Hope yan, Franz Castro. Kong Barsaga, in-interview si Willie sa Channel 5, sabi niya tatakbo siya na walang kulay. Kung lapitan siya ni President, okay lang daw sa kanya. Kaya ekes na yan si Willie. Yun naman pala eh. Alam niyo na. Hindi niya binabanggit si Tatay Digong. Wala na yan. Ngayon po kailangan ni Tatay Digong ng kakampi. Alam niyo na kung kanino kakampi yan. No Limit Tangere, thank you very much sa $10. Intay tayo mga sasabihin ni Daddy Diggs sa iba pang mga dadalhin natin. Yan. Maraming salamat sa $10. Pero malamang hindi yan si malamang hindi po yan si dadalhin si Willie Reballame. Ako nga, natuwa nga ako na hindi nakasama sa Maisog yan. Kasi kung naroon kayo sa Maisog, makikita nyo para naging ang star ng Maisog, ang iniisip ko noon, masyado naman pa-star to. Pakending-kending. Ang star ng Maisog kako si Tatay Digong. Bakit parang siya yung pa-star of all season? Sa totoo, cringe at awkward. Tama, hintay tayo sa 12 in-endorso ni PRRD bago tayo bumatikos. Okay lang yan. Babatikos ako kung gusto ko. Barya sa umaga. Kung ayaw mo, diwag. Kasi alam ko hindi endorso yan eh. Hindi endorso yan. Bakit endorso kung hindi siya kinikilala? Alam niyo si Tatay Digong, old school yan eh, di ba? Tignan niyo, si Chavit nga, ang dami-daming pera ni Chavit kung tutusin. Pero nagpasalamat pa rin kay Tatay Digong. Yun yung gusto natin eh, yung pagkilala. Si Marcoleta, alam ko, bumalik pa eh. Tapos na yung niya, binalikan pa nung nariyan si Tatay Digong. Pareho sila nasa Manila Hotel eh. Di ba? Bakit hindi ka kilala ka naman ng tao? Tignan nyo rin po, bakit nawala siya sa Maisog? Kaya nga sabi ko, itanong nyo kay Placido. Lagi naman si Placido nag-live eh. Tanong nyo lang. Kasi hindi ko alam ang kwento eh. Lalabas naman na chismoso ko. Hindi nyo ba napuna? Lagi kami nasa Maisog eh. Unang dalawang Maisog naroon siya. Bakit yung pangatlo at sumunod, wala na siya? Boss Buds, connected yan. Kung sino i-endorse ni PRRD, sila iboboto natin. Ito na nga po mga in-endorse eh. Ano pa po ba ang gusto ninyo? Hindi po siya in-endorse. Si Willie Rebillame. Bakit nyo po pa pinagpipilitan si Willie Rebillame? Hindi po siya in-endorse. Ito na po yung mga in-endorse. No? Nariyan na po, lantad na po. Hindi na po pwede na may tinatago pa ba? Yan na po yun. Number 1 natin si Marcoleta. Malaking bagay yan. Hinahadlangan sa mga DDS, pati sa bayan. DDS pati sa bayan. Anong hinahadlangan sa DDS? May bahid. Wala pong humahadlang na DDS kay Marcoleta. Huwag po kayong gumawa ng issue. In-endorse po ni Tatay Digong yan. Narinig namin lahat. Wala pong Duterte supporter ang pwedeng magsabi na hindi wag iboto si Hindi kayo Duterte supporter. Kung ayaw nyo kay Marcoleta. May pick po si Marcoleta at PRRD. Hindi lang po, in-endorso talaga siya ni PRRD. Kaya walang duda kami kay Marcoleta. Boss Buzz, ano masabi mo panay-criticize ng third floor? Alam nyo po, di ko po sila napapanood. Ayoko po silang batikusin ng kanya-kanyang pananaw yan. Ito po sinasabi natin,
as kulto ni Digong. Hindi, wala po akong balak na banatan yung mga kakampi natin, no? Kaya po kung lagi nananawagan dito kasi ito po yung katwiran natin, no? Na dapat mag-straight tayo kay Tatay Digong. Meron naman ako ideya kung bakit gusto nila na itsapuwera yung ibang mga ano, pero malay nyo mahilot sila sa ano, makakita sila ng katwiran. Kasi nanonood naman yung mga yan sa atin eh. Hindi kasi po pwede, alam ko yun, alam ko yung purpose, no, kung bakit yung may tatablehin kayo. Ang problema, yan po yung dati, yung may isa, dalawa lang napapasok. Pero yung magbabago po tong trend eh. Dahil po sa lakas ng team natin, tandaan nyo, pwedeng mabaliktad yan. Dalawa po yung pangyayari na nagaganap eh. Una, malakas na yung Duterte team. Ikalawa, yung pong galit ng tao hindi na napipigilan eh. Mga OFW, nakita nyo, nung panahon ni Tatay Digong, tandang-tanda ko yan, merong hindi po binitay ng gobyerno merong sa Kuwait ba? Sa Kuwait, no? Kung hindi ako nagkakamali. Anong ginawa natin? 'Di ba? Hindi tayo nagpadala ng OFW. Sabi ko, pwede pala 'yun. Akala ko lagi tayong sa mercy ng ano ng bansang ibig sabihin napakilala ni Tatay Digong na tayo pala ay may kapangyarihan din. Basta yung gobyerno kinikilala yung leader natin na firm. Depende po sa leader 'yan eh. Nakita nila si Tatay Digong na gustong ayusin yung Pilipinas. No? Gustong ayusin yung Pilipinas. Okay, mag-research tayo kung sinong nararapat. Di kayo mag-research kayo. Kulto kami rito. Ibig nyo sabihin, mas magaling pa yung research mo, putres ka kaysa kay Tatay Digong. Di naman ako naniniwala. Mas magaling ka pa kay Tatay Digong. Tuturuan mo kami mag-research. Mag-research tayo kung sino nararapat. Kulang pa nga kami. Gusto nyo kagad tablahin pa yung mga ano namin. Hindi nyo kami kaya, no? Siguro sa ibang vlog. Dito sa mga pinanunood ng mga taong matatalino, hindi nyo kaya yung mga tao rito. Matatalino rin ang tao rito. Nakipag-meeting si Willie PRRD, baka sinabihan na siya na mai-recommenda kaya di niya binanggit si PRRD sa interview. Correct. Dapat po, wag nyo ipa-straight ang 12. Kahit di kumpleto. Hindi po namin straight ang 12 ng BBM. Wala pong buboto sa 12 ng BBM. Ang gawin nyo, kung kayo ay kontra rito, gawa kayo ng vlog din. Ito po, pinagtyagaan namin to. Sinuri po namin yan. At tama po si Tatay Digong. Ayon sa ating pananaw. Bakit namin kayo susundin? Huwag niyong straight ang 12. Wala po kaming 12. 12 po ni BBM yun. Talagang hindi namin straight. Hindi nga namin iboboto kahit isa dyan. Lai, kung ayaw mo kay Bato, paano ka DDS? Makinig ka. Yan naman gusto nila eh. Gusto nila biyakin. Di ba? Kung gusto nyong biyakin, dahil may gusto siguro silang pumasok sa BBM, konti na lang nga eh. Sino ba gusto nyong iboto? Iboto nyo. Hindi rin namin naman pinipilit kayo eh. Hindi naman namin kayo pinipilit. Nakakatakot ba yung panawagan na straight PDP? Straight Duterte only? Lahat ng PDP, boboto namin. Bato, Bongo, Epe, at saka si Jamie Bondok. Lahat po na inendorso, iboboto namin. Marcoleta, Vic Rodriguez. 6. Sino pa? Kaibigan, in-endorse kay Buloy. Ha? 7. Meron pa raw eh. Hindi ko na alam kung sino yung iba pang in-endorse eh. Basta ako solid Duterte slate kahit anong sira pa nila. Boss Badong, nung question ng answer kay Atty. Vic, napakagaling na mga sagot. Iba talaga kung malawak ang pag-iisip at iniisip. Halos napahiya ang mga media sa nang
nagtatanong. Opo, no? Ganun talaga eh. Yung lalo na yung media natin na bias. Yung media kasi natin alam na kagad eh. Alam na kagad natin eh. Yung sa question ng mga tunay na oposisyon. Isisiro po namin yung Marcos slate. Wag po, bakit na nyo pipigilan kami na iboto yung si Bato, si Bongo? Ano nagawa nila? Dahil nag-conduct ng, wag kami. Kayo na lang po. Sayang nga, natamaan pa pandemic ang admin ni Tatay. Hi Ram, Justin Chua, Six Sense. Like kung ayaw mo kay Bato, paano ka DDS? Mas nakinig ka sa vloggers na di naman talaga DDS noon pa, ngayon lang. Sana Boss Buds na makilala ka ni... Wala na, huwag niyo na pong problema. Okay na po ako kay Marcoleta. Alam nga, papanood pa ako ni Tatay Digong. Siyempre, old school yun eh. Mahilig yung magbasa. Manood ng hard news. Hiram Justin Chua. Like kung ayaw mo, ayan. Sana Boss Buds makilala. Okay, Daki, likewise to you. God bless us always. Kablag, gandang umaga. Yan. Tumahimik ka, putris ka. Jat. Importanteng endorsement ngayon ay kung sinong senador, congressman ang mapapasok ng amendment para sa accountability. Lahat ng senador, congressman nakokontra. Watching from Kentucky, USA. Hindi ko, actually, maganda yung sinasabi mo pero hindi ko nakuha. Watching from Kentucky. Kasi ang endorsement po na sinasabi namin, endorsement po ng leader namin, si Tatay Digong. No? Kung ano po yung sinasabi mo na endorsement, hindi ko po alam kung kaninong endorsement yung iniintay mo. May mga endorse na po si Tatay Digong, doon po kami. Ngayon, kung may iba pa kayong endorsement na hinahanap, hindi po namin leader yun. Si Digong po ang leader namin. At saka si Sara Duterte. Busy pa si Sara ngayon eh. Busy pa na salagin yung mga bato sa kanya. Sir Badong, ikaw pala nakakaalam sino kumuha ng hopya. Sabihin mo na. Dalawa lang po ang hinala natin. Kundi si Franz Castro, si Paduano. Nung si Rapi Tulfo na yung nagsalita ng salita tungkol sa OFW, pinatulan na ng kwait yung paghamon ni Tulfo. Hindi naman kasi siya leader. Alam din po kasi nila, alam nyo po yung mga leader ng bansa, kumikilala din po yan eh. Di ba? Eto si Tatay Digong, hinangaan nila kasi may isang salita, gusto niyang ayusin yung bansa niya. Yun po yun, hindi po yung kung sino-sino lang. Support Tatay Dig's endorsement all the way. The best in Senate on 2025, Congressman Marcoleta, Congressman Vic Rodriguez. Alam po ninyo, sa totoo lang, usually, traditionally, ang nananalo po, karamihan nananalo sa midterm, yung bata po ng presidente. Kaya ang laki pong sampal to, ang laki pong pagkapahiya ng Pangulo. Ayan din kaya yung mga datihang mga senador, kumampi kay Marcos eh. Ngayon mapapahiya kayo. Hindi kayo kayang ipanalo ni Marcos. Hindi yan Duterte. Marcos is not Duterte na may magic na kaya kayong dalhin. Si Tolentino nga, hindi naman nananalo yan sa mga una niyang pero naipanalo siya ni Tatay Digong. Wala pa nga sinasabi si Tatay Digong. Kada eleksyon may sinasabi si Tatay Digong na wag iboboto eh. Inaabangan din natin yun. Kahit noong 2012, hindi ako nabudol kasi ayan na naman sila. Ayan na naman ang mga hindi nabudol. Ilag tayo dyan. Babanata na naman tayo dyan. Yung mga hindi nabudol. Ayan na sila. Lumulusob na yung mga hindi nabudol. 2025 po pinag-uusapan natin, no? Lalaban tayo. Hinahatak nyo pa ano yung buhay nyo. Okay na yan. Move on na tayo lahat.
Alam niyo po, para ma-resolve yung problema ninyo sa hindi kayo nabudol, you need a time machine, no? Isakay niyo si Badong sa time machine na yan. Alam niyo yung move on, nadapa ka, bangon. Alam niyo po sa kasawian ng mga buhay ng tao, no? The more na ikaw ay nabibigo, mas malaki yung chance mo na improve ang sarili mo. Ito ang inyong Chadeli. Di ba? The more na ikaw ay nakakaranas ng mga maling marami kang maitatama sa buhay mo. Ayun lang yun. Narito na tayo sa pagtatama. Di ba? Medyo tagilid rin ako kay Chavit Singson. Ay, si Chavit Singson pa pala. Alam niyo si Chavit, siyempre, alam na natin yan, traditional politician. Pero, isa lang po ang matitiyak ko sa inyo. Hindi po siya mauuto na si Sara Duterte ay dapat ma-impeach. Yan lang po masabi ko sa inyo. Hindi siya mauuto ng mga dahil sa issue ng mga kung ano-ano lang. Hindi na bagito yan si Chavit Singson. May sariling pag-iisip yan. Hindi nyo kayang utuin yan na pag nanalo halimbawa yan, tapos botohan ng impeachment, hindi niya iboboto na para ma-impeach si Sara Duterte. Tandaan nyo, hindi lang po yung kwalifikasyon ng yung iniisip natin ngayon. Iniisip din natin ngayon yung mga yung ano po, yung anong tawag doon? Yung impeachment ni BP Sara. Na very vocal po. Very vocal sila. Alam nyo kung sino isang very vocal sa impeachment? Si Erwin Tulfo. Imagine niyo. Tinatama sa nararapat na landas, natumbok mo sir at least yung effort na andun. Talaga naman eh. Hindi naman tayo bumitaw eh. Huwag nyo kami pagmalakihan na kayo ay hindi nabudol. Parang ganito yan. Hindi ako natalo kasi hindi ka tumaya eh. Paano ka matatalo? Hindi ka naman tumaya. Ganun lang po ang buhay. Kailangan yung tumaya. Mas mahirap yung natalo na kayo, feeling nyo hindi pa kayo natalo. Talo nga yung sinuporta nyo. Kaya move on na kayo dyan sa hindi kayo nabudol. Hindi kayo nabudol, pero talo kayo eh. Wala na. Paano nyo sasabihin hindi kayo nabudol? Talo nga kayo. Eto tapatan tayo. Kaya kami nagsabi na nabudol kami kasi panalo namin eh. Nanalo kami. Di ba? Panalo namin tapos nung nanalo na sila, tinigbak na yung leader namin. Si BP Sara. Kahit pa ulit-ulit kayo, hindi kami nabudol. Talagang hindi kayo mabubudol, hindi nga nanalo yung sinuportahan nyo. Paano kayo mabubudol? Ang nabubudol lang po yung nanalo. Kaya move on na tayo pare-pareho. Ano tayo, di ba? Kapit kamay. Duterte pa rin ba kayo? Duterte pa rin kami. Kaya 2025 na, kalimutan na natin. Kasi kung magkakantsawan tayo, magkakaasaran lang tayo rito. Pucha, kita nyo naman yung mga banateros, pag nagkita naman kami, okay naman kami mga. Tapos kayo, budol. Boss Baz, ibang klase itong nasa lineup ni Bangag. Mga bobo. Mga bobo dahil kung concern pa sila sa performance ni Bangag na talagang zero, dumistansya na sila. Hindi po, ganito po yan. Traditionally kasi mama ay Chaconix. Kala ko Chacha kasi kaya mamang tawag ko. Traditionally Chaconix,
Panalo talaga, winnable talaga eh. Eh matagal na sila sa politika, alam na nila eh. Ang malamang manalo sa midterm, yung admin candidates. Kaya doon sila luminya. Ngayon, baguhin natin yung trend. No? Talunin natin yung admin para talagang hindi na uulit tong mga to. Mali kayo ng pinili, di ba? Solid support BPISD. Share vlog, bigyan ko nga ako ng link kasi lagi din ako nood din. Lahat ng vlog na kampi kay Duterte, inuutang ko yan. Yung mga talunan, hindi dapat nakikisala. Hindi pa nila nare-realize, kaya lang ayoko ipa-realize kasi kakampi natin sila eh. Pero kung walang tigil yung pagsasabi nila na hindi sila nabudol, si Lenny rin hindi nabudol. Yung mga Lenny Natics din, hindi rin nabudol eh. Yung mga bumoto rin kay Pacquiao, hindi rin nabudol. Yung bumoto rin kay Calio, hindi rin po nabudol. Alam nyo na ibig ko sabihin. Kaya, hindi po na, gusto ko mag-move on na tayo, wag na tayo mag-asaran. Kasi kung aasarin nyo lang kami, buti nga hindi ako kasi alam ko kakampi kayo eh. Kakampi namin kayo. Duterte tayo. Kaya wag, dahil hindi po ba? Hindi po ako pinanunood ng mga matatalino ng walang dahilan. Bigla nagyabang. Pasensya na po, pasensya na. No? Hindi po ako pinanunood nila Marcoleta, nila Kaya Eric, nila Dr. Badoy, nila JM Morales nang wala pong dahilan. Kaya lang namimili po ako ng mga pinapahiya. Ayoko pong pinapahiya yung mga kakampi natin. Pero para hindi na po kayo ulitin yan, na inuulit-ulit nyo na para nakaisa kayo, hindi rin po nabudol yung bumoto kay Pacquiao, hindi rin po nabudol yung bumoto kay Lenny, hindi rin po nabudol yung bumoto kay Calyodi. Alam niyo na ibig ko sabihin. So yun po yun. Ayaw ko lang po tayong ipahiya kasi magkakakampi tayo. Pero wag niyo naman sobrahan na gusto niyo kaming kantsawan hangga't meron kayong pagkakataong mangantsaw. Meron din pong hangganan yun, yung pangangantsaw nyo. Sa aming mga nabudol. Okay? Okay. Malinaw? Malinaw. Yung nabudol, tatakbo po ng 2028, number 1 sa lahat ng survey. Yung mga hindi nabudol, malamang hindi na tumakbo sa 2028 pang presidente. Okay pa rin? Okay pa rin. alam niyo hindi ko talaga alam na kakausapin ko si Congressman Marcoleta kasi nabasa ko rito. Proud of you, Sir Bans, natuwa ko ng asmo si Congressman Marcoleta kung tama nila. Kung alam niya kung sino kumuha ng hopya. Kasi wala po ako nasabi. Lumutang ako eh. Nung sinabi niya na pinanonood niya ako, wala na po ako nasabi. Kaya sabi ko, papakainin na lang kita. Hindi ko po alam kung bakit po yun yung nasabi ko. Pero ang talas ng mama, no? Kahit hopya na lang, di ba? Yun, tapos na, actually, yung papakainin ko na lang kayo, gutom na ako. Hindi talaga yun, parang ano yun, lutang moments yun, yung, at dahil dyan papakainin ko, ako na magpapakain sa inyo, Congressman Marcoleta. Lutang moment po yun, lutang moment. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Yung pala para masabi niya yung hopya na lang, para may maibato pa ako sa kanya. Tapos pagkatapos po ng batuhan namin, yun po yung ano, yung pakamay naman ba lalo ko natunaw eh. Alam niyo, lalo ko natunaw. Kasi siya pa yung nag-request na kakamayan niya ako. Yung importante magtapos kami sa kamayan. Parang ako kasi okay na ako eh. Salamat po, salamat po. Tapos, nga pala, hindi pa, alam mo yun yung
Yun yung gusto ko, eh. Gustong-gusto ko yung naganap talaga na